Kakaibang cravings ang gusto ng live-in partner nitong si Roland. Hindi niya kasi alam kung dahil ba ito sa hormones, sa pagbabago ng hormones ng kanyang kinakasama. Yun nga ang inaalam ko eh. Ano ba, naglilihi na ba ito? Ayan, meron bang yun sa mga babae? Yan, yung mga ganyan. Ano ba yung PCOS? Yan, yung mga ganun. Baka nagagamot, ganyan. Pero ang masaklap daw, imbis na kung ano-anong mga food cravings ni Mitch ang dapat sana ay naibibigay nitong si Roland, alam nyo ba ang cravings na hinahanap nitong si Jowa? Ang hinahanap daw ay yung mali kay Roland. Iyan ay hindi naman daw nangyayari kay Roland. Pero ngayon, madalas na raw siyang hanapan ng mali. Kahit maayos naman ang pakikitungo niya kay Mitch. Idagdag pa na todo at madalas na namumura tuloy itong jowa. Kaya ang ending, wala nangyayaring maayos na usapan sa pagitan nilang dalawa. Nako, Roland, magandang tanghali sa'yo. Roland. Magandang tanghali po. Yon, Roland, linawin ko lang ha. Sabi mo kasi parang may nagbabago sa hormones ng live-in partner mo. Buntis ba? Naglilihi ba siya? Di naman po siya buntis, Kuya Paul. Hindi. Anong Talagang meron? Ano ba yung mga PCOS, yung ganyan, yung mga sa mga babae? Wala rin po siyang PCOS, Kuya Paul. Nagbago lang po talaga yung behavior niya. Uy, bakit? Bakit kaya? Bigla-bigla po siyang nagmumure. Tapos, sumisigaw minsan. Tapos, yun, kahit maayos kami yung nag-uusap, hinahanapan ako ng mali. Kahit simpleng bagay lang, yun, sumisigaw na siya, nagmumura. Okay, ganito ha, Roland. Gano'n na kayo katagal na mag-live-in o magkarelasyon kahit hindi pa mag-live-in? Mag-boyfriend, mag-girlfriend itong partner mo? 3 taon na po kami. 3 taon na at gano'n na kayo katagal na nagsasama sa isang bubong? Almost 3 years na rin po. Okay. So halos nung nag-umpisa kayo, nagkayayaan na rin na mag-live-in. Okay. Hindi kaya under pressure lamang? Ano bang pangalan ni Jowa? Cheska po. Si Cheska. Okay. Hindi kaya may anong tawag mo rito? May problema si Cheska na hindi niya nasasabi o baka sinabi sa'yo, hindi mo naman din napapansin over the years? Kasi i-ano mo nga sa amin, describe mo yung first 2 years nyo together nitong si Cheska. Yung first 2 years po namin, actually yung si ugali po ni Cheska, sobrang tahimik lang po siya, then mabait, kung sa mabait lang po. Ano po siya, mahaba po yung pasensya, ganyan. Talagang pag may problema kami, lagi kami nag-uusap kung ano po yung problema na dapat namin ayusin. So, nai-express niya naman yung sarili niya, okay naman po yung 2 years namin. Nai-express niya yung sarili niya sa'yo? Nakakausap ka niya? Na-express. Hindi yung salo lang siya ng salo ng mga problema sa kung saan man nanggagaling. Sa'yo, sa pamilya niya, pero siya rin nakakapaglabas naman sa'yo. May outlet naman siya. Opo, parang gano'n. Nakapag-ano po siya sa first 2 years. Ganoon yung pagsasama ninyo. Meron ba siya nababanggit lately bago nagbago yung pag-uugali niya? Baka meron siyang problema saan kaya? Sa trabaho? Sa pamilya? Sa'yo mismo? Yun nga po, dahil nga po sa first 2 years namin, nag-uusap naman po kami. Lagi po siyang tinatanong ano po yung problema. Wala naman po siya nababanggit. Talagang yung behavior niya lang talaga yung nagbago bigla. Siguro kung isipin ko, baka yung nagsimula po kasi yun, simula nung nagbago po siya ng work. Kasi iba po kasi yung trabaho niya. Ayan. So parang doon po unti-unting nagbabago yung behavior niya. Doon ba sa nilipatan niyang trabaho, medyo nakakapagsabi siya sa'yo na nape-pressure ako dito, naiinis ako sa kasamahan ko, kaya naman yung trabaho pero yung mga kasama, halimbawa, ay hindi pala kinakaya. May nababanggit na ganun? Wala po siya nababanggit. Actually, masaya nga daw po siya sa trabaho niya. Sa work po niya ngayon. Oo. Yun, lagi po niya binabanggit din yung mga
actually, sa trabaho nga po niyan, marami pong problema. Pero parang anong nangyayari po, problem solver po siya. Parang yun ang sinasabi niya sa akin. Oo. So, okay naman pala. So, better naman pala yung nalipatan niyang trabaho. So, ano sa tingin mo yung ano? Saan siya nanggagaling? Ikaw ba ay ayaw niya ng kasama? Pumapasok na ba sa isip mo yan, Roland? Kasi sabi mo, hinahanapan ka na palagi ng mali. Hindi naman po sa ganun. Talagang gusto niya, mahal pa rin po namin yung isa't isa. Yung ugali lang po talaga nagbago, yung biglang nagmura. Kasi dati po di po nagmumura yung girlfriend ko. Lang siya. Talagang pag magmumura siya, magano lang siya, gagano lang siya. Tapos parang hindi niya na itutuloy. Ngayon po talagang full blast. Ang lutong na po ng mura niya, pwede na pong lutuin. Wow. Oo, may paganong-ganong ka pa, Roland, ha? O, pwede nang lutuin, pwede nang isawsaw sa suka sa sobrang lutong nung pagmumura at nadadalas. 'Di ba? Yun nga yung sinasabi mo. But not necessarily ikaw yung pinatutunguhan ng mga masasamang statement na to, o mga masasamang mura. Hindi ikaw. Hindi naman po. Parang expression lang po. Expression lang na hindi talaga siya yun nung nakilala mo at nung sabi mo nga nung first 2 years na magkasama kayo. Pero kumusta ba yung crowd na sinasamahan niya ngayon sa opisina? Baka naman kasi ganun magsalita, so naging natural na lamang para sa kanya. At nabanggit mo ba yan na, uy, nagbabago ka na, parang masama na yung tabas ng dila mo? Yun nga po rin medyo pinag-awayan din namin nung una kasi may mga kasama po talaga siya sa work na malulutong din po talaga magmura. Yung bulgar magsalita, ano? Opo, yung parang wala pong kumbaga wala pong filter. Tapos may mga green jokes pa, mga ganun. So parang din. Tapos yun nga po, dahil yung mga katrabaho niya, siya po yung problem solver, siya po yung laging exposed sa mga problema nila, sa mga parang toxic na problema. Okay. So parang siya po yung laging sumasalo. Ang problema, hindi lang yung problema ang nasosolve niya. Yung problema pumapasok na rin mismo dito kay kay Cheska, at pati yung lengguwahe na isinasalita ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ayan, pero ikaw nga ay sabi mo nag-away na kayo about it. Paano mo ba binanggit sa kanya na parang nahahawa ka na yata doon sa mga tinutulungan mo sa trabaho? Nabanggit mo bang ganon? Yung una po, nakita ko lang po kasi yung message na yung sa GC nila, na nakita ko po yung mga salitaan po ng mga trabaho niya. So sinabi ko lang po sa kanya na, uy, easy lang kayo sa gumaganyan. Kumbaga yung salita po kasi talaga nila sobrang vulgar na. Kaya parang sabi ko sa girlfriend ko na na baka mamaya mahawaan ka na ng mga yan, ganyan. Sabi niya, hindi, okay lang, ako naman yung dito. So parang doon lang po kami unti nagkaka Okay. Pero hindi naman nagiging ibig sabihin yung the way na sa pagsasalita, sa pakikipag-usap nitong si Cheska sa iyo as a partner, apektado na rin ba kapag kayo lang nag-uusap kayo ng parehas, iba na rin yung tabas ng dila? Opo, di lang po. Yun din po kasi yung concern ko. Hindi lang lagi po kasi siyang talagang nagmumura. So, para sa akin kasi kung sa ganon, medyo maayos pa naman yun kung dito lang po sa bahay. Pero kasi kung sa labas po kasi, lalo na pag sa public, nangaaway din po kasi siya ng mga ibang tao eh. Parang kahit parang mga simpleng bagay lang na kunyari, ang tagal umalis sa table. Kunyari sa mga sa mga fast food na kainan, ang tagal tumabas sa table, tapos kahit tapos na kumain, hindi pa rin umalis sa table para mainis siya na tapos. Parang ganun po. Kaya parang, kumbaga yung ganung behavior po, nagbago po talaga. Kasi yung una, hindi naman po talaga siya ganun. Okay. So ngayon, masasabi natin na dun nga sa exposure niya sa mga panibagong set of friends. Okay, hindi naman sabi mo nga masaya siya ron sa trabaho niya, nga lang habang nagiging masaya siya, habang mas nai-express niya yung sarili niya. Alam nyo
ito yung sinasabi ko na mali nung parang 'di ba dati ang dami yung real talk lang naman 'to eh, real talk eh. Ayan, pero alam nyo kapag ka tayo ay nagre-real talk, meron din tayong responsibilidad o sa mga makakarinig, doon sa mga makakaintindi ng mga sinasabi natin. Ano 'to? Kapag ka real talk ba, feel ko na magmura ngayon, magmumura lang rin ako. 'Di ba? Bawal 'yun. Kung gawin niya ni Kuya Poy dito sa programa, halimbawa, nakakainis talaga yung kausap, na feel ko, real talk lang naman ano ka kasi, ganyan. Natural, masususpindi ako. Ganyan din naman, kahit wala namang magsususpindi sa'yo, in public ka, katulad nga yan, yung sinasabi mo, hindi mo nakilala yung girlfriend mo. 'Di ba? Na nasanay na yata 'yan yung real talk, vulgar na. Iba yung nagre-real talk, iba yung vulgar na yung pagsasalita natin. Lalo na narinig ng ibang tao at ito nga nakakasira na rin ng relationship. You see? 'Di ba? Kaya wag niyong gagamitin na shield sa mga katulad nga nitong girlfriend ni Cheska tsaka yung sa iba pa diyan na bakit? Real talk lang naman Siguraduhin niyo yung real talk, yung makatotohanan. Oo, hindi pwede yung real talk dahil gusto mo lang magmura, gusto mo lang mambastos, gusto mo lang anong tawag mo rito, mang-api ng iba. 'Di ba? Yun. Dahil nakakasira po 'yan kahit ng maganda at kalmadong relationship. Katulad nito, si Cheska. Alam mo may nakikinig sa atin, Roland. Ayan, si JR ng Quezon City. Ano kaya ang masasabi niya doon sa problema mo kay Cheska? O na parang nagbago na nga at hindi mo na gusto yung tabas ng dila, mahal mo pa rin. Kaso parang bulgaran na yung pagsasalita at lumakas naman yata yung loob. Of course, iba yung confidence. Oo, maganda na kaya nating i-express o magsalita tayo sa publiko. Yan sa harap ng maraming tao kung nararapat. Pero iba rin naman kapag ka ikaw naman ay nagiging atribida o atribido. 'Di ba? Sabi mo nga kanina, tagal namang umalis nung kumain tapos na Pero yung magpaparinig na, tapos na ba kayo? Oh, kami na naghihintay pa Ganun ba, Roland, yung binabanggit mo? 'Di ba? May karapatan din kasi yung ibang tao. Yun yung totoo ron, Okay, eto si JR ng Quezon City. Kausapin muna natin. JR, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Magandang tanghali rin sa'yo, JR, nasaan ka ba ngayon? Oo. Ito sa bahay lang po. Oo. Okay, eto. Aaron, kausapin muna natin, itong si JR at hingan natin ng traffic situationer mula dyan saan ka sa Quezon City ngayon, JR? Dito sa Quezon City lang banda. Ayan, Sakto lang sa Quezon City na lang. Ayan. Umayos-ayos na yung linya. Kanina kasi parang nababasag. Parang yung yung radyo natin ang ginagamit na ganyan Okay, JR, ano ba mababanggit mo dito sa problema ni Roland? Parang nag-iba na raw yung live-in partner niya. Bulgar na kung magsalita, napapamura na, masyado na ring, tawag mo rito? Masyado na ring entitled. Hello. Oh. Hello. Putol hindi naman. Hello. Andito. Hindi. Nandito ako sa kabilang linya, JR. Andito ako. Sige. Okay. Ganito kung matagal na sila nagsama, pag-usapan nila sa bahay para wag na patrayin ng lalaki. Sa bahay na lang sila mag-usap. Pag-usapan nila kung ano mga problema. Sayang naman yung pinagsamahan nila kung maghiwalay lang sila na walang dahilan. Pero dapat pag-usapan nila sa bahay lang nila para malaman nila sa isa't isa kung anong mga problema nila. Oo. Yun lang masasabi ko. Okay. Maraming salamat sa iyo, JR, ha? Thank you. Yan. Okay, salamat po. Yan po ang report mula kay JR ng Quezon City. Ayan, pwede yung boses ni JR pang pang patrol Okay. Eto, si Roland. Balik tayo sa iyo, ha. Roland? Opo, kayo po Okay. Hello po, kayo po Ayan.
O, sige. O, ayan na nga, Roland. So, feeling mo, yun nga, may parang entitled na rin masyado itong si Jowa pagdating sa publiko. Lumakas na masyado yung loob. Yun nga po eh. Mm. Kaya talagang nangihirig po talaga ako ng advice kung ano po Mm. talagang gagawin. And Well, hindi ko rin po siya alam gagawin. oo. Alam mo, Roland, sa isang parte, maganda rin naman yung sinabi ni Kuya JR, 'di ba? Napag-usapan niyo talaga 'yan ng nasa bahay kayo, total magka-live-in partner kayo. 'Di ba? Wala namang that's the best place para bigyan ng solusyon ang mga ano ninyo, no? Ang mga problema. Okay, pero dito nga hindi ko sa sinasabi, of course, mahihirapan itong si Cheska na i-identify o tanggapin man lang na yung panibago niyang set of friends ang naka-impluwensya sa kanya. 'Di ba? Lalo na at sabi mo nga sa kanya, sabi mo nga kanina ay masaya siya diyan sa pinagtatrabahuhan niya. Ibig sabihin, yung environment niya sa pinagtatrabahuhan niya, she feels accepted. Siya rin naman ay napapakinggan doon. Sabi mo nga ay meron siyang purpose doon sa lugar na yon. Pero you try to remind your partner, okay, itong si Cheska, sa kung ano ba yung mga characteristics niya na minahal mo sa kanya. Not necessarily na ayaw mo siyang magbago, ayaw mo siya mag-improve. Alam mo, kapag mag-i-improve ang partner natin for the better, para sa ikagaganda, no, ng para sa growth niya, halimbawa, susuportahan natin. Pero dapat nandun din tayo para pumigil kung sakasakali nga ganito ang nangyayari. Magpaalala at least. Ha, Roland, na alam mo, namimiss ko na yung kaswitan mo. Alam mo ba dati, hindi ka nagmumura, yan, yung mga ganyan, paalala mo, hindi ka nagmumura, tila hiyang-hiya ka kapag ka napapamura ka, na hindi mo naman maitutuloy, pero ngayon talaga namang bugam-buga kapag ka nagmura. Sabi mo nga, ay napakalutong na. Baka pwede namang maibalik yung dating Cheska na yun. Diba? Pero ikaw ba, Roland, kapag ka nangyayari itong ganitong mga pagkakataon, hindi ka ba gumaganti rin ng matatalim ding mga salita? Kasi malaki problema natin kapag ka hindi na nga maganda yung sinabi sa'yo, ginagantihan mo rin. Kumbaga sinabi sa'yo, mo rin. Yan, yung mga ganyan. Hindi naman. Hindi po, iniisip ko po muna yung sasabihin ko eh. Yan. Mabagal lang po ako mag-reply, pero yun po yung Pinag-isipan ko po muna. Correct. Ayan. Alam mo, Roland, dyan mo ulit hilahin itong partner mo. Paalala mo sa kanya. Yung isang masinsinang pag-uusap. I guess hindi naman din ganun ka itong si Cheska, no? Hindi siya nagbibingi-bingihan. The fact na, sabi mo nga, parang siya pa yung nagiging counselor ng mga kasamahan niya sa trabaho. Ito naman ang pagkakataon para pakinggan niya rin yung problema mo. Nga lang, problema sa kanya, sa mga ipinagbago niya, sa mga malalaking ipinagbago niya. Alamin mo kung saan siya nanggagaling. Hindi naman siguro requirement din sa pinagtatrabahuhan niya na ganito language namin dito, ganito ang ganito rin ang lengguwahe mo kapag kakausap mo na ako rito o pagkalalabas na tayo sa ibang lugar. Kasi totoo naman yan, sa bawat mga pinagtatrabahuhan natin, meron yung mga maloloko natin mga kasamahan na kapag kakaharap natin, ay talagang pagka napamura ka, ganyan, hindi vulgar ang dating sa kanila. Kumbaga biruan yun. Pero kapag ka nandun ka naman sa ibang grupo, halimbawa sa mga kaklase mo nung college o nung high school, syempre maghunos dili ka dahil baka hindi naman sila sanay sa ganung klase ng environment. 'Di ba? Kailangan tayo kailangan nag-a-adjust din tayo, tinatansya mo muna. Yan ang ipaalala mo dito kay Cheska dahil hindi na nakakatulong sa kanya. At worst nga, ikaw pa mismo nakasama niya sa bahay ang nakakapansin at naapektuhan at hindi na nagugustuhan yung mga lumalabas sa bibig niya at yung mga actuations niya rin in public. 'Di ba? Yun sabi mo nga, nagiging mainipin ka. Of course, may kanya-kanya naman tayong expression kung papaanong mainip. Yung iba tahimik lang, bubulong lang sa'yo. 'Di ba? Na ang tagal naman nila umalis. O yung example mo kanina, gutom na ako, sana umalis na sila. Sa'yo lang sinabi, pero yung iparirinig na doon mismo sa alam mo, hindi ka naman ganun dati, tila naghahanap tayo ng away eh. 'Di ba?
i-explain mo sa kanya na mahirap naman yon. Alisin niya yung wag naman masyadong feeling entitled na rin. Kasi ganyan pagka strong masyado yung mga salita, nasanay na sa matatalim na salita, parang wala na lang. Inilalabas na. Yun nga binabanggit ko kanina. Bakit? Real talk lang naman bakit? Totoo naman. Yes, totoo nga. Pero kailangan din natin na meron tayong respeto sa space ng ibang tao, especially when we are in a public place. 'Di ba? Gusto mong irespeto yung espasyo natin? Irespeto rin natin yung espasyo nila. Pampublikong lugar 'to Ganoon 'yon. 'Di ba? Kaya ikaw tiyagain mo, Roland, na pakalmahin, kausapin ng hindi mapapamura. Sabi mo nga napapasigaw pa paminsan-minsan. Sabihin mo baka pwede, gusto mo ba sisitahin kita? Meron kang fine. Ayan, yung cute lang na meron kang fine kapag ka nagmura ka dito sa bahay natin. Meron kang isang kiss dapat sa akin pagka napamura ka. Yan. Gusto mo ba yan, Roland? O gusto mo cash na lang na makaipon din? 20 pesos. Pag narinig kita nagmura tatantusan ko yan. 20 yan. Gusto mo? Pwede po. Diba? Yung pambayad po ng bills. Oo, simulan natin sa mga cute na ganyan para madisiplina siya. Pero kapag talagang lumala pa yan, you might as well bumisita sa psychologist o sa psychiatrist. Baka meron nga siyang baka may rage na gustong i-release itong si Cheska at dinadaan niya lang sa pagmumura, dinadaan niya lang sa yung pag-express o sa pagiging entitled niya. Baka meron siyang something na hindi niya man masabi sa'yo, masabi niya doon sa specialista. Ha? Roland? Okay. Opo. Eto, bibigyan ka namin ng pagkakataon na magbigay ng mensahe dito sa pinakamamahal mo naman na si Cheska. Dahil sa loob ng 3 taon ay hindi mo matanggap ang ipinagbago niya. Pero, sabi mo nga, ay tanggap mo pa rin na siya naman ay yung mahalin hanggang sa mga susunod pang panahon. Kaya ito na ang pagkakataon mo, Roland, hilahin mo na pabalik doon sa pa-sweet itong si Cheska. So, message ko lang kay Cheska na sana makita mo itong message na to, mapakinggan mo. Na sana bumalik ka na sa dating ikaw, yung dating tayo na sweet, na lagi natin pinag-usapan yung mga bagay-bagay. So, di naman ako galit na dahil nagmumura ka, lagi kang galit. Huwag isipin na lagi akong galit. Dahil mahal kita, kaya ako nandito. Dahil gusto ko maging better ka, maging better ka, and also ako din sa yung relationship natin na maging better. And huwag mo isipin na porket na nagmumura ka, masama ka ng tao. So hindi naman kasi na-define doon yung tao. Ang gusto ko lang is ilugar natin yung mga salita natin. And yun, pag may mali sa akin, pag-usapan natin kasi ayoko kasi na parang ilalabas pa natin sa public. So kung ano yung problema natin, ayusin natin sa private. Dahil in the end, tayo rin naman ang magsasama, hindi naman sa public. Okay. So yun lang, mahal na mahal kita. Sana makita mo to. Yun lang po ako. Ipakita mo sa kanya, ipanood mo sa kanya. Di ba ganun yun?